Ito na yung warrant of arrest dahil nag-issue na sila ng warrant of arrest kay Zaldico. Pakinggan natin to. Arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico na ngayon nasa ibang bansa. Ano mga susunod na maaring mangyari? Ang interest daw ng gobyerno ay mapabalik si Zaldico sa bansa para harapin ang kasong sinampa laban sa kanya. Pero ayon sa abogado ni Ko na si Rui Rondain, may mga kondisyon si Ko Ang bago kapal mo, Zaldico. Tangina, demonyo ka, nagnakaw ka na, may kondisyon ka pa. Kaya lahat ng mga ng mga politiko gusto na magnakaw dahil yung magnanakaw, putyang ina, sila pa yung may karapatan eh. Ang gusto ni Zaldico makapag-post siya ng bail. Gusto ni Zaldico house arrest. Putyang ina, syempre nga naman, ganda-ganda ng bahay niyan eh. Subukan mo i-house arrest yan diyan sa Bilibid. I-house arrest yan sa Bilibid, bahay din naman yun eh. Tangina, kapal ng mukha mo, Zaldico. siya bumalik. Una, hindi haharangan ng gobyerno ang anumang petisyon na ihain nila para makapagbiyan sa Ko. O hindi kaya, payagan si Zaldico na magsailalim sa house arrest. Ang pangamba raw kasi nila, baka kung anong mangyari kay Ko kung siya ay ilalagay sa ordinaryong piitan o kulungan habang binibista ang kanyang kaso. Yun lang, tila naunahan na ang kanyang mga kondisyon. Ngayon kasi na meron ng warrant of arrest laban kay Ko, maaari nang ipakansela ng DFA ang kanyang pasaporte. Ayan, pag pinakansela mo yung pasaporte, mas mahihirapan kang pauwiin yan. Pag pinakansela mo yung passport niyan, mahihirapan kang pauwiin yan. Di ba yan nga din yung sinasabi natin? Dapat wag niyong cancelin yung passport niya. Since may lookout order sa kanya, yung passport niya, pag ginamit niya yan, lalabas sa atin kung saan bansa nandoon yan. Once na nagpunta yan sa isang bansa na meron tayong extradition treaty, i-alarman nyo na kagad yung otoridad doon, nahawakan na nila, i-alarman nyo na kagad yung Interpol. Tapos i-deport, hindi mo ma-deport yung isang taong walang passport. Hindi mo ma-deport yung isang taong walang pagkakakilanlan. O sasabihin nyo, nangyari yan kay Nangyari yan kay Arnie Tevez. Yung kay Arnie Tevez, ibang usapan yun dahil pinagkanuno siya ng Cambodia. Merong utos ang korte ng Cambodia na hindi siya ni-extradite sa Pilipinas pero pinadala pa rin siya. That's a special case. Ngayon dito kay Zaldico, dahil nga sobrang daming pera nito, and aside from that, ayaw talaga nila tong pauwiin dito because pag umuwi to dito, ubos sila lahat. Pag naglabas ito, pati yung mga militar na mga nilagyan nito, pati yung mga polis na mga kinutsaba nito, lahat yan lalabas. Mahinang nila lang ito si Zaldico. When you pressure this person, dahil hindi to sanay sa kahirapan, sigurado ako na magte-tell all yan. Kaya hindi nila yan pauwiin dito. And isa yan sa mga purpose, kaya nila kakancelin yung passport niyan para hindi makauwi dito yan. Style nyo bulok. Sa Philippine Passport. Sa tingin ninyo, isa lang ang passport niyan? Sa dami ng ninakaw niya, sa tingin niyo, isa lang pasaporte niyan? Eh di umano, may pasaporte na nga daw ng Europe yan. Passport Act of 1996, ito po ang grounds para sa kanselasyon ng isang pasaporte. Una, kung pugante o wanted ang isang tao. Pangalawa, kung siya ay nahatulan ng guilty ng isang korte. At pangatlo, kung ang kanyang pasaporte ay peke o kaya ay tampered. O di kaya kung ang isang tao ay banta sa seguridad ng bansa or sa public safety. Kapag nakansela na ang pasaporte, hindi na pwedeng pag-alagala sa abroad ang isang Pilipino. Merong dalawa pang paraan para piliting makabalik si Zaldico ngayong meron ng arrest warrant laban sa kanya. Narin po ang extradition. Meron tayong extradition treaty sa 14 na mga bansa. Kung nariyan si Zaldi sa... Again yung extradition, ganito ang style niyan. Kung halimbawa sa ibang bansa ka, at ang batas ay humarap ka sa local court doon sa bansa na yun. Para yun sa mga citizen. Kung hindi ka citizen, pwede ka na lang outright na ipadala na kagad. Kaya nga, yun ang nangyari kay Pangulong Duterte, illegal Bakit? Citizen siya ng Pilipinas. Okay man lang kung ikaw ay hindi Pilipino. Gumawa ka ng krimen dito, kinukuha ka na noong korte sa bansa nila o sa bansa nyo, pwede ka nang ipadala kagad ng Pilipinas o nang hindi na kailangan dumaan sa local courts. Kailangan na ng proper documentation. Pero kung Pilipino ka, kailangan mong dumaan muna sa jurisdiction ng Pilipinas bago ka ipasa sa ibang jurisdiction. Ganun yun. Kaya nga, di ba?
sinasabi natin mali yung ginawa kay Pangulong Duterte. Dito kay Zaldico, kung isa man sa mga bansa na ito magpunta siya, pwede siyang ipadala kagad pabalik dito ng Pilipinas agad-agad. Dahil Pilipino siya, hindi siya taga dyan sa mga bansa na yan. Alin sa mga bansang yan, maaaring mag-request ng Pilipinas ng kanyang arrest at extradition pabalik ng Pilipinas. At ang huling paraan, ang paggamit ng ating membership sa Interpol. Kung kaunti lamang ating mga extradition treaties, halos lahat naman ng bansa sa mundo ay bahagi po ng Interpol, kasama na tayo. Maring isanggunin ng Pilipinas ang kaso ni Zaldico sa Yan. So yan ang mga pwedeng mangyari kay Zaldico. Oh, so delikado ka, Zaldico. Yung ginawa mo kay Arnie Tevez, nangyayari na sa'yo. Demonyo ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap